CWS! Kailangan sa kongreso, yung tutulungan tayo. May plano sa trabaho para sa mga tao. Madali nating makita ang mabilis na progreso. Matatag na trabaho, maraming benepisyo. Lahat makikinabang sa dami ng proyekto. Gobyerno'y aasenso, kasama na rin tayo. CWS, CWS, ang party list ng workers, ang party list ng workers. CWS. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na tao. Lalabing-anim na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Ano po masasabi ninyo? Nagain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Anti-Crime and Peace Advocate Group laban sa tatlong party list representative Congressman Eric Yap, Congressman Saldico, and Congressman Edwin Guardiola. Posibleng maharap sa kasong graft and corruption dahil sa pagsusupply umano ng peking materyales na pinondohan umano ng worth 50 billion pesos. Naniniwala din ang grupo na may sabuatan ang tatlong kongresista at naniniwala silang alam ni House Speaker Alan Velasco ang naturang mga maanumalyang transaksyon. Protection System. Isang proyekto na naglalayong maproteksyonan o mapigilan na pagbagsak ng mga bato mula sa bundok ng Cordillera. Noon pang 2018 ng proyekto na ito ay pinondohan umano ng 50 billion para sa gastusin at pambili ng mga materyales, kagaya ng bakal at iba pa kagamitan sa paggawa ng mga panangga sa falling debris bumagsak mula sa bundok ng Cordillera Administrative Region. 9 billion ba to? Ha? 9 billion ba to? Which is under my Committee on Public Works. 9 billion ang na-implement, ito lang oh. Ito lang yung mga ito, yung ano, mga ganyan lang. Tapos 9 billion yung project, ganyan lang oh. Yan ganyan, ito lang. Dito, ang sabi dito sa project na ito, sa 9 billion, ang na-implement lang yata is pinapalabas na fully implemented na yung project, pero ang ano lang, nasa 25% lang ang implemented. Ginawa itong project na ito nung siya ang caretaker. Itong tinitingnan ko, imbestigahan natin to, hindi natin palalapasin to dahil kung ganito pa lang Umaasa naman ng Anti-Crime and Peace Advocate Group na madanig ang kanilang hiling na maimbestigahan ng 3 congressman, lalo na't uupo sa Malacanang ng elected president na si Bongbong Marcos. Samahan niyo po ako. Tayo maging lakas ng manggagawang Pilipino. Numero 135 sa balota, CWS Party List. Ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng boses ang mga marginalized and underrepresented sector sa Kongreso. Pero tila hindi na bago na mula sa hanay ng malalaking negosyante, political families at mismong government contractors ang nauupo sa pwesto. Top contractor mula pa noong Administrasyong Arroyo, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Kilalang baluarte ng mga Guardiola ang munisipalidad ng Mataas na Kahoy. Kasalukuyang nakaupo bilang alkalde si Ellery Guardiola Silva. Vice-alkalde naman ng kanyang kapatid na si Errol Guardiola. Personal na pinuntahan ng Billionaire News Channel ang Mataas na Kahoy. Ayon sa mga residente, matatagpuan ng Guardiola Compound sa Barangay Kalingatan at inuukupa ang 1 kilometrong kahabaan nito sa magkabilang kalsada. Sa likod naman ito, matatagpuan ng CWS Party List and MKBM Basketball Court Hangar, kung saan madalas idinaraos ang mga medical mission at iba pang programa ng grupo. Sinuri namin ang nasabing compound sa Google Earth
at tumambad ang tila ekta-ektaryang lupain sa magkabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na konektado sa mga gate ng itinuturong Guardiola property. Lumitaw rin dito ang ilang litrato noong 2018 kung saan tila may sariling golf course sa loob ng compound. Kitang-kita rin ng tila ilang daang metrong kalsada sa loob na kumukonekta mula sa main property patungo sa CWS basketball court na may sariling helipad sa likuran nito. Mas maliit naman kumpara rito ang property sa kabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na itinuturong pagmamay-ari rin ng mga Guardiola kung saan makikita ang ilang tila mga residential building. Kilalang kontratista at businessman si Guardiola bago pa man ito maupo sa Kongreso. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang kumpanya niyang JSG Construction ang nakakuha ng pinakamalaking DPWH contracts mula 2000 hanggang 2008. Nakakuha ito ng 5.7 billion pesos worth of DPWH contracts. Bukod pa riyan ang 2.3 billion pesos na mga kontratang nasungkit ng Guardiola Construction na pagmamay-ari naman ng kanyang kapatid. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya. Noong 2012, kinasuhan ng BAR si Guardiola at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ng JSG sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos worth na kalsadang hawak ng JSG noong 2008 kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din dito na nabibigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PCAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Na mula nang maupo bilang kongresista si Guardiola noong 2022, nakakubra ng mahigit 1.2 billion pesos sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa loob mismo ng 3rd at 4th Engineering Districts ng Batangas, kung saan ang malalaking bulto ay makikita sa mataas na kahoy. Depensa ni Guardiola, wala na siyang financial interest sa mga kumpanyang Newington Builders na nakapangalan sa kanyang sister-in-law na si Elaine Guardiola, Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niyang si Vice Mayor Errel, at ang S.Ang Construction and General Trading kung saan ang anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera ang nakalistang managing officer. Kamakailan lang, nabisto mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang 400 million peso ghost flood control project sa Bulacan na funded umano ng CWS Party List at ni Den Baliwag Mayor Ferdinand Estrella. Natuklasan ng aming team na tila marami pang kontrata na nahawakan ng mga Guardiola-owned company, either ghost or naiiwang nakatiwangwang matapos mag-expire ang kontrata. Guardiola mismo ay ang namumuhunan sa mga kontratang ito. Pero sabi niya si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong kaya siya may access siguro sa mga deals. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years at iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Okay. Pero of course we would like to give the benefit of the doubt na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15 maraming makakasuhan o makulong at sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Guardiola hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Guardiola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson, pinakamalaki si former Congressman Zaldico. Pangalawa, si Congressman Edwin Guardiola. Pangatlo lang si Diskaya. Nagtataka nga kami at hindi napapadamay ang kanyang pangalan. Kita naman natin, kasama siya sa Big Six. Nitong nakaraang May 19, 2024, ginanap ang wedding ni Michael Tiauki at anak ni Congressman Guardiola na si Kyla Guardiola sa Florence, Italy. Invited ang close friends and families ng dalawang pamilya. Kita rito kung sino ang mga principal sponsor o ang mga gumastos umano sa kasal ng dalawa. Unang-una sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez na una na ring nalink sa hatian ng kickback ng mga public works projects. Sa isang production video, kitang mismong si Romualdez pa ang nagbigay ng speech sa tila reception part ng wedding. Ikalawa rito si Finance Secretary Ralph Recto na matagal nang kilalang longtime friend and ally ni Congressman Guardiola sa Batangas. Kasama rin si Maylene Ko na asawa na ngayon nagtatago at ayaw umanong bumalik sa Pilipinas na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico.
Naroon rin sinuoy Congressman Anthony Rolando Goles Jr. na tumakbo bilang first nominee ng TikTok party list nitong 2025 elections pero natalo. Kasama niya sana sa party list na ito ang ilang anak at kamag-anak din mismo ni Congressman Guardiola, kabilang na ang bride na si Kyla at si Kim Ann. Nasa listahan din ng principal sponsors ng wedding si AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Nauna nang nag-viral matapos mahuling nanonood ng sabong video sa kanyang cellphone habang nagsusona si PBBM. Nandito rin ang sister-in-law ni Congressman Guardiola na si Elaine Guardiola, isang Janice Caroline Rigor na nadiskubre naming nakatira sa Newport Beach, Los Angeles, USA, kung saan itinuturong may 416 million peso mansion ang mga Guardiola, at isang Donna Nicanor na dati nang nakasuhan kasama ni Guardiola noong 2012 dahil sa isang multi-million peso tax evasion. Spotted din sa mga groomsman si Bernard Faustino D., ang kasalukuyang Philippine Ambassador to Switzerland at pamangkin ni kasalukuyang House Speaker Bogie D. Ginanap ang wedding sa Chiesa di Ognisanti, habang sinundan ito ng reception sa Villa Corsini a Mezzomonte. Ang halaga ng venue umaabot daw sa 30,000 euros o katumbas ng halos 2 milyong piso sa isang araw. Hindi pa kasama ang pagkain, decorations at ibang preparations. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na top contractor na ang mga Guardiola mula pa lang noong panahon ni former President Gloria Arroyo. At tila lalo pang dumami ang kontratang nahawakan ng mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang mga kapamilya mula nang umupo siya sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies, ang Newington, S-Ang at Laurel Development Corporation. According to the ICI, the number 1 proponent of projects in the DPWH is Zaldico. Number 3 is Vizcaya. And number 2 is Congressman Edwin Guardiola. So, ini-investigate si Congressman Guardiola because I have first-hand experience. Because he offered to park projects in my district and to give me a parking fee. Dahil malapit siya sa kanyang ninong na si Secretary Manny Bonoan, hindi kailangan ni Congressman Guardiola ang House or ang Senate kasi doon pa lang sa NEP, sa DPWH Central Office niya nakukuha ang pondo para sa mga proyekto na na-award sa kanya. Ang pinagmulan ng maraming mga proyekto ni Congressman Edwin Guardiola ay ang DPWH Central Office dahil pinagmamalaki niya na malapit siya sa kanyang ninong na si Secretary Manny Bonoan. Maraming mga proyekto sa insertions ng DPWH na nakalink kay Congressman Guardiola. Ang ginawa ko ay ganda. Itang ng loob ko sa lahat sa iyo. Hindi mo gawa, hindi ako nakakapagservisyo sa aming bayan. O music, ikaw, Ari, haligi ng Surigao. Ikaw ang dapat magungunay sa Surigao. Si Edwin Guardiola po, engineer, Edwin Guardiola, ginawang congressman, si Congressman Bobo. Ano po masasabi ninyo? Ang statement na ring itinanggi ni Guardiola ang akusasyon kasabay ng pagtitiyak na makikipagtulungan sa tamang proseso at sa pagdinig na igagalang ang kanyang karapatan alinsunod sa saligang batas. Ikinalungkot din ito na nadawit ang kanyang pangalan ukol sa mga sinasabing irregularidad sa flood control projects. Paliwanag ng kongresista, masakit na madamay sa ganitong usapin lalo na para sa kanyang constituents. Dagdag ni Guardiola, may pananagutan siya sa mamamayan bilang lingkod bayan, kaya lilinisin niya ang pangalan sa wastong paraan. Dagdag pa niya ang kanyang paglilingkod ay ginagabayan ng malasakit at hindi pansariling interes, kaya naniniwala itong mananaig ang katotohanan at katarungan.